Ang taon na ito ay 1988 sa loob ng isang makitid na conference room sa Seoul. Mas mukha itong interrogation room kaysa isang lugar para sa press conference. January 15 noon, simula pa lamang ng taon. Napakalamig sa labas, ngunit sa loob ng silid ay mas mabigat ang nararamdamang tensyon. Punong-puno ng mga mamamahayag ang buong lugar. Nakatutok ang mga kamera sa iisang mesa at alam ng lahat na hindi ito magiging isang ordinaryong press conference. Ilang sandali pa, isang batang babae ang dahan-dahang pumasok habang mahigpit na binabantayan ng mga gwardiya. Maputla ang kanyang mukha, nakayuko ang kanyang tingin at tahimik siyang umupo sa mesa sa gitna ng silid. Kitang-kita sa kanyang ekspresyon at kilos ang matinding kaba at bigat ng kanyang dinadala. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita at doon nagsimula ang isa sa pinaka-nakakakilabot na pag-amin sa kasaysayan ng South Korea. Ito ang pag-amin ng babaeng nasa likod ng pambobomba sa Korean Air Flight 858. Isang krimeng na itala bilang isa sa pinakamalagim na pag-ataking terorista sa kasaysayan ng South Korea. Noong November 1987, lumipad ang Korean Air Flight 858 mula sa Saddam International Airport sa Baghdad patungong Seoul. Maayos na tinawid ng eroplano ang karagatang Indian. Normal ang lahat. Tahimik ang biyahe at walang anumang palatandaan ng panganib. Ngunit makalipas ang humigit kumulang 9 na oras mula nang lumipad ito, bigla na lamang nawalan ng komunikasyon ang eroplano at tuluyan itong naglaho. Kalaunan, napag-alaman na bandang 2 o 1 ng hapon sa oras ng Korea na ipadala ng flight ang huling mensahe nito. Ayon sa ulat, normal ang lahat at nasa tamang ruta ito mula Bangkok patungong Seoul. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, nawala ito sa radar. Agad na nagkagulo ang mga air traffic controller. Isinailalim ang buong South Korea sa emergency alert. Walang sino man ang nakaalam kung ano talaga ang nangyari sa eroplano. Sa mga unang oras ng insidente, umaasa ang marami na baka na-hijack lamang ang eroplano. Mas gugustuhin pa nilang iyon ang nangyari kaysa isipin na bumagsak ito dahil sa isang malubhang sira. Pero may isang bagay na hindi tugma, walang distress signal, walang emergency call, walang anumang babala mula sa piloto. Pagkalipas lamang ng ilang oras, lumabas ang nakagigimbal na katotohanan. Natuklasan ng mga autoridad na sumabog ang eroplano habang nasa himpapawid. Hindi ito aksidente, isa itong planadong pag-atake. May mga pampasabog na lihim na naipasok sa loob ng eroplano. Lahat ng 115 na katao na sakay, kabilang ang mga tripulante, ay agad na nakitil sa lakas ng pagsabog. Sa simula, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na isa itong planadong pag-ataking terorista. Gayunpaman, mabilis na inihayag ng mga autoridad ang posibilidad na iyon. Isang araw matapos ang trahedya, sinabi ng Vice Chairman ng Korean Air na noon ay nasa Bangkok upang pangasiwaan ang sitwasyon, na naniniwala siyang isang terrorist bombing ang dahilan ng pagkawala ng eroplano. Ipinaliwanag niyang bigla na lamang nawala ang aircraft nang walang anumang tawag o emergency signal mula sa piloto, kaya malaki ang posibilidad na nagkaroon ng biglaang pagsabog sa loob ng eroplano. Maging ang Defense Minister ng South Korea ay itinuro ang North Korea bilang pangunahing suspect. Ayon sa kanya, ito ay isang krimeng halos walang ibang bansang kayang magsagawa kundi ang North Korea. Dahil dito, agad na nagsimula ang malawakang paghahanap sa himpapawid at karagatan na nakatuon sa huling lokasyong pinaniniwalaang dinaanan ng nawawalang eroplano. Itinuon ang malawakang paghahanap sa dagat sa timog-silangang bahagi ng Myanmar na noon ay kilala pa bilang Burma sa pagitan ng Thailand at Myanmar. Nagpalipad ng mga helicopter upang halughugin ang kagubatan at karagatan sa pag-asang may matagpo ang anumang bakas ng nawawalang eroplano. Ngunit matapos ang 10 araw na walang anumang resulta, opisyal nang itinigil ng pamahalaan ng South Korea ang search operation. Bagamat hindi natagpuan ng mga rescue team ang pangunahing wreckage o maging ang black box, may isang lifeboat na nakita at ipinakita sa media bilang posibleng ebidensya ng pagsabog. Ayon sa mga autoridad, malinaw na may mga pinsalang maaaring dulot ng isang napakalakas na pagsabog. Kasabay nito, nagsimulang makakita ang mga mangingisda at residente sa Thailand ng mga piraso ng metal, bahagi ng eroplano, at mga personal na gamit na palutang-lutang sa dagat o kaya'y nasasabit sa kanilang mga lambat. Sa kasamaang palad, bago pa nila nalamang napakahalaga ng mga ito bilang ebidensya, marami na ang naibenta bilang scrap metal. 2 taon pa ang lumipas bago tuluyang natagpuan ang pangunahing wreckage ng eroplano.
sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga lokal na mangingisdang Thai kung saan nila nakuha ang iba't ibang piraso ng debris, natuntun ng mga autoridad ang eksaktong lokasyon ng pinagbagsakan ng eroplano at tuluyan nilang naiahon ang mga labi nito mula sa ilalim ng dagat. Sa mismong araw ding nawala ang Korean Air Flight 858, nakatakda sana itong huminto sa Abu Dhabi International Airport sa Abu Dhabi. Doon, 2 pasahero ang bumaba ng eroplano, isang lalaking Hapones at isang batang babae na kapwa nagsabing sila ay mga ordinaryong turista. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng mga autoridad na peke ang kanilang mga pasaporte. Ginamit ng lalaki ang pangalang Shinichi Hachiya na sinasabing 70 taong gulang, habang ang babae naman ay nagpakilalang Mayumi Hachiya, 25 taong gulang. Pagkatapos silang arestuhin, nagtangka nilang kitilin ang kanilang sariling buhay gamit ang mga kapsula ng cyanide na lihim na itinago sa loob ng isang lalagyan ng sigarilyo. Agad na nakitil ang lalaki matapos lunukin ang lason, ngunit nailigtas ang batang babae dahil naagapan siya ng mga doktor at agad siyang sumailalim sa gastric lavage o paglilinis ng laman ng kanyang tiyan upang mailabas ang lason. Kahit nakaligtas siya, nagkunwari siyang walang malay sa loob ng mahabang panahon. Noong una, inakala ng mga autoridad na isa lamang silang mga kriminal na nagtangkang tumakas sa ibang kaso. Nagsimula pa nga ang proseso upang ibalik sila sa Japan para doon imbestigahan. Ngunit nagbago ang lahat nang matuklasan ang mga kapsula ng cyanide. Alam ng South Korean government na ang paggamit ng cyanide para kitilin kapag nahuli ay isa sa mga kilalang pamamaraan ng mga ahente ng North Korea upang hindi makapagbigay ng impormasyon sa kanilang mga kaaway. Dahil dito, agad na pinalalim ang investigasyon. Kalaunan, natuklasan ng mga investigador na napakahusay ang pagkakapeke ng kanilang mga pasaporte. Ang pasaporte ng babae ay tunay na pag-aari ng isang Japanese citizen na nagngangalang Takeshi, samantalang ang ginamit naman ng lalaki ay nakabatay sa pagkakakilanlan ng isang totoong mamamayang Hapones na si Shinichi Hachiya. Hindi nagtagal, inilipat ng mga autoridad sa Seoul ang babaeng suspect na si Kim Hyun-hui. Ang kaso ay isinailalim sa investigasyon ng Agency for National Security Planning, ang intelligence agency ng South Korea noong panahong iyon. Mabilis nilang natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng dalawa. Hindi pala sila mga turistang Hapones. Sila ay mga lihim na ahente ng North Korea na nagpanggap na mag-amang Hapones upang hindi pagdudahan. Ang kanilang tunay na pangalan ay Kim Seung-il at Kim Hyun-hui. Ang mga pangalang Shinichi at Mayumi ay mga alias lamang na ginamit nila sa kanilang misyon. Kalaunan, lumabas din na si Kim Hyun-hui ay kabilang sa Elite Foreign Intelligence and Investigation Division ng Workers' Party of Korea. Ngunit nanatiling isang malaking tanong ang bumabagabag sa lahat. Bakit magpapadala ang North Korea ng mga lihim na ahente upang pasabugin ang isang pampasaherong eroplano ng South Korea? Ayon sa mga sumunod na investigasyon, nagsimula ang planong ito sa ilalim ng pangangasiwa ni Kim Jong-il, ang dating leader ng North Korea, na umano'y siyang nagbigay ng direksyon sa operasyong ito. Noong 1987, nasa isang napakahalaga at tensyonadong yugto ang dalawang Korea. Patuloy na naghahanda ang South Korea para sa pagho-host ng 1988 Summer Olympics sa Seoul. Dahil dito, lalo nitong pinatatag ang reputasyon at impluensya nito sa buong mundo. Samantala, kabaligtaran naman ang sitwasyon sa North Korea. Habang nagsisimulang magpatupad ng mga reforma at mas bukas na pulisiya ang China at ang Soviet Union, lalong naramdaman ng Pyongyang na unti-unti itong naiiwan at humihiwalay sa pandaigdigang komunidad. Labis na ikinagalit ng North Korea ang nalalapit na Seoul Olympics, lalo na nang malaman nitong parehong sasali ang mga bansang kabilang sa Communist Bloc at mga bansang nasa malayang mundo. Para sa maraming bansa, ang Olympics ay simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngunit para sa North Korea, isa itong malaking tagumpay ng South Korea sa harap ng buong mundo. Dahil dito, mas lalo nilang minanmanan ang bawat nangyayari sa kanilang katabing bansa. Sinubukan pa ng North Korea na hilingin sa South Korea at sa International Olympic Committee na sila rin ay maging co-host ng ilang Olympic events. Ngunit agad ding tinanggihan ang kanilang kahilingan. Kasabay nito, dumaranas naman ng mga suliraning pampulitika ang South Korea. Nagkaroon ng malawakang kilos protesta na kilala bilang June Democratic Struggle, pati na rin ng isang mainit na halalan sa pagkapangulo. Nakita ito ng North Korea bilang isang pagkakataong samantalahin ang kaguluhan.
Doon nila sinimulang planuhin ang isang operasyon na layuning guluhin ang lipunan ng South Korea at sirain ang kredibilidad nito bago pa man magsimula ang Olympics. Simple ngunit napakadelikado ang kanilang plano. Kung magkakaroon ng sunod-sunod na malalaking pag-ataking terorista sa bansang magho-host ng Olympics, isang pandaigdigang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa, maaaring mawalan ng tiwala ang buong mundo sa kakayahan ng South Korea na tiyakin ang seguridad ng mga atleta at bisita. Kapag nangyari iyon, posibleng kanselahin o ilipat sa ibang bansa ang Seoul Olympics. Sa madaling salita, nais nilang gamitin ang takot sa terorismo upang baguhin ang opinyon ng mundo at pigilan ang pagdaraos ng Olympics sa Seoul. Ayon sa mga sumunod na investigasyon, ang estratehiyang ito ay isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-il na siyang nangangasiwa noon sa mga pulisya ng North Korea laban sa South Korea. Hindi rin ito ang unang pagkakataong iniuugnay ang North Korea sa ganitong uri ng insidente. Noong 1986, isang linggo bago magsimula ang 1986 Asian Games, nagkaroon ng pagsabog sa Gimpo International Airport. Hanggang ngayon ay wala pa ring opisyal na natukoy na may kagagawan nito, ngunit malawakang pinaniniwala ang may kinalaman ang North Korea sa naturang pambobomba. Habang papalapit ang pagbubukas ng 1988 Seoul Olympics, bumuo si Kim Jong-il ng isang mas mapanganib na plano. Layunin niyang pasabugin ang isang pampasaherong eroplano ng South Korea habang nasa himpapawid upang maghasik ng takot, kaguluhan at kawalan ng tiwala sa buong bansa. Upang matiyak na magtatagumpay ang operasyon, maingat nilang pinili ang dalawang pinakamahusay na ahente para sa misyon. Ang napili ay sina Kim Seong-il at Kim Hyun-hui. Si Kim Seong-il ay nasa edad 70 na noon at matagal nang nagsasagawa ng mga lihim na operasyon laban sa South Korea mula pa noong 1950s. Samantala, si Kim Hyun-hui ay isang 25 years old na babae na nagtapos ng wikang Hapon sa Pyongyang University of Foreign Studies. Dahil sa kanyang husay sa wika at kultura ng Japan, kabilang siya sa piling grupo ng mga espesyalistang sinanay para sa mga lihim na misyon sa ibang bansa. Bagamat wala pa siyang karanasan sa aktual na operasyon noon, dumaan siya sa napakahigpit na pagsasanay. Tinuruan siyang mamuhay na parang tunay na mamamayang Hapones mula sa paraan ng pagsasalita, pagkilos, pagkain at pakikisalamuha. Maging ang pinakamaliit na kilos o ugali na maaaring magbunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan ay paulit-ulit na itinuwid hanggang sa halos imposible nang mahalatang isa siyang ahente ng North Korea. Noong October 7, 1987, nakatanggap sina Kim Seong-il at Kim Hyun-hui ng nakasulat na utos mula kay Kim Jong-il upang isagawa ang kanilang misyon. Matapos ang halos isang buwang paghahanda, umalis sila sa Pyongyang at nagtungo sa Vienna. Sa bawat pagtawid nila ng hangganan, gumamit sila ng mga pekeng pasaporte at nagpanggap bilang mga mamamayang Hapones upang hindi mapaghinalaan. Pagdating sa Austria, nanuluyan sila sa isang hotel at doon isinagawa ang huling yugto ng paghahanda para sa operasyon. Ang kanilang target ay ang Korean Air Flight 858, isang pampasaherong eroplano na lilipad mula sa Iraq patungong Seoul, na may nakatakdang paghinto sa Abu Dhabi at Bangkok. Matapos bumili ng mga tiket papuntang Iraq, inayos na rin nila ang kanilang planong pagtakas upang masiguro na makakalayo sila kaagad pagkatapos maisagawa ang misyon. Habang nasa Austria, isang lalaking pinaniniwala ang kapwa nila ahente ng North Korea ang nag-abot sa kanila ng isang portable na radyo ng Panasonic, ngunit hindi ito ordinaryong radyo. Sa loob nito ay nakatago ang maliit na halaga ng plastic explosive, isang uri ng pampasabog na malambot, madaling hubugin, at maaaring idikit sa halos anumang bagay. Maputi ito at kahawig ng dough, kaya madali itong itago nang hindi agad napapansin. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ito ang napiling gamitin ay dahil noong panahong iyon, halos hindi ito nadedetect ng mga X-ray scanner at metal detector sa mga paliparan. Bago sumakay ng eroplano, maingat nilang binuksan ang radyo at inilagay ang pampasabog sa loob nito. Pagkatapos ay ibinalik nila ang lahat ng piyesa upang manatiling gumagana ang radyo at magmukhang isang karaniwang gamit lamang kung sakaling inspeksyonin. Isinunod nila ang paglalagay ng timer na nakatakdang sumabog makalipas ang humigit kumulang 9 na oras. Pagkatapos nito, inilagay nila ang radyo sa loob ng isang shopping bag at sumakay sa Korean Air Flight 858. Nang makarating ang eroplano sa unang hintuan nito sa Abu Dhabi, tahimik nilang iniwan ang bag na may nakatagong bomba sa overhead compartment. Pagkatapos ay bumaba sila ng eroplano na hindi man lamang napapansin ng ibang mga pasahero o ng mga tripulante.
Habang nagpapatuloy ang biyahe ng eroplano patungong Bangkok, tuloy-tuloy ring binibilang ng timer ang nalalabing oras bago ang pagsabog. Pagsapit ng itinakdang oras, bandang 2:05 ng hapon noong November 29, 1987, sumabog ang bomba ng napakalakas habang nasa himpapawid ang eroplano sa ibabaw ng karagatang Indian. Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang eroplano. Lahat ng 115 pasahero at tripulante ay agad na nakitil. Noong una, walang sino man ang nakaalam kung ano ang tunay na dahilan ng pagsabog. Ang katotohanan ay nagsimulang mabunyag kinabukasan lamang nang magkaroon ng mahalagang bagong impormasyon ang mga investigador. Isang lalaki at isang babae na nagpanggap bilang mga turistang Hapones ang nagtangkang umalis ng bansa gamit ang mga pekeng pasaporte. Plano nilang lumipad papuntang Rome mula sa paliparan sa Bahrain. Habang sinusuri ng immigration ang pasaporte ng babae na nakapangalan kay Mayumi Hachiya, napansin nilang peke ang passport number. Dahil dito, agad silang pinigilan at isinailalim sa masusing investigasyon. Sa oras na iyon, nakaalis na ang eroplanong dapat sana nilang sasakyan papuntang Rome. Alam nilang nabunyag na ang kanilang tunay na pagkatao. Batid din nilang kapag sila ay nahuli at napilitang umamin, hindi lamang sila ang mapaparusahan. Sa ilalim ng sistema ng North Korea, maaari ring ipadala sa mga lihim na kampo para sa mga bilanggong politikal ang kanilang mga kapamilya, pati na ang mga opisyal na nagsanay sa kanila. Bahagi ito ng tinatawag na collective responsibility kung saan buong pamilya ang pinaparusahan kapag ang isang miyembro ay nabigo o nagdulot ng kahihiyan sa estado. Dahil dito, habang iniimbestigahan sila, nagtangka sina Kim Seong-il at Kim Hyun-hui nakitilin ang kanilang sariling buhay gamit ang mga kapsula ng cyanide na matagal na nilang itinago sa loob ng lalagyan ng sigarilyo. Agad na nakitil si Kim Seong-il matapos lunukin ang lason, samantala nailigtas si Kim Hyun-hui dahil naisugod siya sa ospital bago tuluyang kumalat ang epekto ng cyanide. Noong December 14, 1987, inilipat siya sa South Korea upang doon ipagpatuloy ang investigasyon. Pagdating niya sa Seoul, nagulat ang buong mundo nang malaman na ang isa sa mga taong nasa likod ng pag-atake ay isang dalagang nasa edad 20 anyos lamang. Matapos ang sunod-sunod na pagtatanong sa punong himpilan ng intelligence agency ng South Korea, tuluyan na siyang umamin. Noong January 15, 1988, inamin ni Kim Hyun-hui na siya ang isa sa mga nagsagawa ng pambobomba sa Korean Air Flight 858 at sinabi niyang isinagawa niya ang operasyon sa direktang utos ni Kim Jong-il. Sa puntong iyon, opisyal nang kinumpirma ng mga autoridad na ang pagkawala ng Korean Air Flight 858 ay isang planadong pag-ataking terorista na isinagawa ng mga ahente ng North Korea. Matapos ang mahabang paglilitis, hinatulan si Kim Hyun-hui ng kamatayan noong March 27, 1991. Ngunit makalipas lamang ang 16 na araw, noong April 12, 1991, nabigla ang publiko nang bigyan siya ng espesyal na presidential pardon. Ipinaliwanag ni Roh Tae-woo na nais niyang patawarin si Kim Hyun-hui dahil itinuturing niya itong isang mahalagang saksi sa kasaysayan, isang taong maaaring magbigay liwanag sa paraan ng operasyon ng North Korea. Gayunpaman, naging kontrobersyal ang desisyong ito. Marami ang hindi matanggap na ang isang taong umamin sa pagkakasangkot sa pagkakitil ng 115 na inosenteng tao ay palalayain sa halip na isagawa ang hatol na kamatayan. Matapos siyang mapatawad, nanatili si Kim Hyun-hui sa South Korea kung saan siya naninirahan hanggang sa kasalukuyan. Noong 1993, inilathala niya ang kanyang memoir kung saan ikinuwento niya ang kanyang buhay bilang isang ahente ng North Korea at isinalaysay ang mga pangyayaring nauwi sa pambobomba sa Korean Air Flight 858. Makalipas ang ilang taon, noong 1997, pinakasalan niya ang isa sa mga intelligence officer na kabilang sa mga nag-imbestiga at nagtanong sa kanya matapos siyang mahuli. Sa mga sumunod na taon, ilang beses din siyang lumabas sa media at nagbigay ng mga panayam tungkol sa kanyang nakaraan. Dumaan din siya sa iba't ibang rehabilitation at re-education programs bilang bahagi ng kanyang panibagong buhay sa South Korea. Sa kasalukuyan, nananatili siyang nasa ilalim ng proteksyon at mahigpit na pagbabantay ng South Korean intelligence dahil sa sensitibong kalagayan ng kanyang nakaraan at sa mga posibleng banta sa kanyang seguridad. Sa iba't ibang panayam, paulit-ulit niyang sinabi na lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang naging papel sa trahedya. Ayon sa kanya, ibinigay niya ang lahat ng kinita
mula sa kanyang aklat sa mga pamilya ng mga biktima bilang maliit na paraan ng paghingi ng tawad. Sinabi rin niyang ang natitira niyang buhay ay inilaan niya sa pagsisisi, paghingi ng kapatawaran at pag-alala sa mga inosenteng buhay na nawala dahil sa trahedyang iyon.